So, na-miss out nyo ba yung Trump meme coin? Or gusto nyo ding bumili ng Van, Melania, Baron meme coin, buong Trump family na to mga lods, pero hindi mo alam. Kumbaga, FOMO ka na pero wala kang idea kung paano bumili. Pero may budget ka, sabihin natin, ano? At narinig mo din mga lods na bali-balita, si Mr. Beast daw ay magre-release ng kanyang sariling meme coin dahil do sa Trump coin nga mga lods. Pero later on, dininay niya na wala daw siyang balak mag-release kasi it's a nick for him. Pero kaya niya naman mga lods. Actually, anyone can launch a meme coin basta may fund lang siya. Kahit anong gusto niyang pangalan ng meme coin, pwede at pwede niya ding irag to or ituloy yung project, whatever ang gusto ng isang developer na nag-launch ng meme coin, pwede niyang gawin yun. Well, mga lods, kung isa yan sa mga concern ninyo at isa ka sa mga umiikot ang puwet para makabili ng mga meme coins, mga lods, wag ka na maghanap pa ng ibang tutorial kasi tuturo ko sa inyo dito sa video na to kung gaano kasimple bumili ng meme coin na gusto mo under Solana Network. So, magpo-focus muna tayo sa Solana Network mga lods. Sangka na muna yung ibang networks. Solana naman talaga ang kuta, mga lods ng trading ng meme coins, pero sobrang lupit ng network na to. Tinagurian ito mga lods na talaga namang malupit kasi sobrang dami ng bug dito. Konting-konti mga lods yung talagang legit na projects, pero ang dami ding pumapaldo dito kasi alam naman natin, ang konsepto ng trading is high risk, high reward. Even rug pa yan mga lods, ay pwede kang kumita ng pera basta makaka-out ka lang na maayos. Okay? So, disclaimer muna tayo. So, unang-una dyan, this is not a financial advice. Please take note of that. This is for entertainment purposes only and I am not an expert. And you should always do your own research, okay? And trade at your own risk, mga lods. So, kayo lang ang responsable sa sarili nyo dito. So, I'm not promoting these tokens, mga lods, ha? Number one yun, hindi ako connected sa mga tokens na to at I am not claiming na itong ituturo ko sa inyo ang only way lang to trade meme coins. Ito kung gusto nyo lang naman matuto. So, this is just one way, mga lods, para makatry na bumili ng meme coin at your own, mga lods. So, lastly, trading meme coins is a very risky play. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo lang tumugal or tumalpak kasi literal na para tong talpak, mga lods, at walang kasiguraduhan. Anything can happen. Always trade lang, mga lods, yung kaya nyong mawala sa inyo. Okay? Let's jump right in. Unahin na natin things that you need. Una nandyan, ang sasabihin ko sa inyo, ang Dex Screener. Search nyo lang Dex Screener, mga lods. Nakita nyo to, dexscreener.com. Click nyo lang, mga lods, at ito na ang bubungad agad sa inyo. Ang front page wherein makikita nyo yung top listed meme coins ngayon, mga lods. Currently, self-explanatory naman to. Age 13 hours ago, mga lods, na list. Si Trump ay 3 days ago. Transactions, kung ilan yung current transactions siya ngayon. Volume, mga lods, ito yung pumapasok at lumalabas na pera sa meme coin. Makers, mga lods, ito kumbaga holders to ng meme coin na to. And ito yung movement lang, mga lods. Sa last 24 hours, 458% na ang nilaki ni Trump fam. So ito, currently sitting at 714,000 MCAP. So dito, mga lods, pinakamagandang basihan kasi dito, pinakamadali na ginagamit na basihan ng paglaki ng meme coin ay MCAP na, mga lods. Ano, hindi na nga tayo nagfo-focus sa price ng coin MCAP na lang yung tinitingnan natin. So imagine na lang, for this one, Trump official meme coin na nilaunch 3 days ago, nakapasok ka sa 100,000 market cap. Ngayon ay 6.44 billion market cap na siya. Grabe, di ba? So, ayan yung makita nyo naman yung list. Meron pang official Elon coin 2 days ago, official Baron meme coin 1 day, 19 hours lang si Ivanka. Zuckerberg meron din 11 hours, mga lods, and Melania Trump 1 day, mga lods. Vance meron din 19 hours. Gumaga, buong pamilya na ni Trump ay nag-launch ng meme coin. Di lang natin sure kung official tong mga to kasi anyone nga pwede mag-list ng meme coin, mga lods. So, una-una na nga, Dex Screener, mga lods. And of course, kailangan nyo ng Twitter pang double check nung legitimacy ng mga projects na ginagrind natin. So, eto, Twitter kasi talaga, kumbaga, ang University of Crypto. Next na dyan, mga lods, of course, wallet. Punta ko isama, unang-una pala dapat wallet. May Solfair dapat kayo. So, eto, meron tayo ditong demo wallet. Nilagyan ko na lang to ng laman. Of course, ginamit ko na din to pambili ng meme coins. Makikita nyo naman, mga lods. Ayan, daming meme coins. Ilan dyan ay mga rug. So, kailangan nyo ng wallet, either Solfair or Phantom. Of course, kailangan may laman yan pang trade. Kung magkano yung kaya nyong mawala inyo. Then, lastly, Jupiter Exchange. Actually, pwede na tayo mag-trade, mga lods, sa wallet pa lang natin using swap feature, mga lods, pwede. Pero just in case na wala yung token or hindi ma-detect ng wallet ninyo, kailangan natin gumamit ng Jupiter Exchange. So, jup.ag lang siya and then connect wallet lang natin. Sobrang bilis lang. Connected na yung wallet natin. If ever we have token na i-search na dito,
dito mga lods, sobrang easy lang. Dapat Sol kasi Sol yung native token natin dito. And Solana yung meron tayo. Ayan, for example, meron tayong 0.5 na pwede natin talpak sa mga meme coins. Then search lang natin dito mga lods yung ating mga tokens na gusto i-trade mga lods. So unang-una, for example, bibigyan ko na kayo ng mabilis na example mga lods. Tramp Farm, for example, gusto ko i-trade to si Tramp Farm. Click mo lang yan mga lods, no? Ito yung unang bubungad sa atin. Pero of course, kailangan muna nating i-inspect. Una dyan, check nyo tong liquidity. Ayan, good sign to. Actually, hindi naman 100% good sign kasi any token, kahit rag pa yan, pwede to mag-lock ng liquidity. So, ang lock liquidity nito is 164,000. Kailangan, of course, medyo match siya, no? Medyo, kumbaga, 629,000 na nung MCAP na to. Tapos, liquidity, nasa $100 lang. Red flag agad yon mga lods, no? Okay, so dapat, number 1, check nyo to, lock liquidity. And of course, ito yung sinabi ko sa inyo na paggagamitan natin ng Twitter. So, i-click nyo yan, Twitter, I understand lang yan. Check natin kung kamusta ba yung Twitter. Of course, number 1, ito for the community. Check nyo kung active ba yung community, active ba yung project sa pagpo-promote. Good sa inyo, mga lods. So, meron siyang 6,699 followers na actually medyo maliit yan. Tapos, ayan, meron naman siyang active promotion na nangyayari. Kasi, syempre, by promoting the project, doon lang siya makakagain ng traction or attraction sa mga buyers. So, pagka nakita nyo active siya na nagpo-post, gandang bagay din yun. So, +1 lang yun, mga lods. Hindi pa rin siya assurance. So, ayan, 9 minutes ago, meron siyang post. 2 hours ago, 4 hours ago. Active naman, mga lods. Meron siyang active Twitter account. So, good sign. +1. And then, another dyan, yung Telegram. Of course, pwede nyo disalihan to. Check nyo kung active by community, kung kamusta ba yung activities doon, mga lods, sa loob ng community. Kasi, syempre, community din yun. But, of course, bukod dyan, yung graph. Titingnan ninyo yung graph, mga lods, since inception or since listing. Actually, pretty fair naman yung tawag nito, yung graph nito. Kung makikita ninyo, meron siya ditong pinaka strong support, hindi siya bumababa dito. At hindi naman siya nag-peak na agad. Kumbaga, ito pa lang, initial listing yung peak, no? Ito yung peak niya. So, may chance pa to mga lods na somehow, baka sakali tumaas pa. Kasi kung makikita ninyo mga lods, tumaas, tapos biglang bumagsak, biglang red, wala nang pag-asa yun mga lods, mahihirapan na tayo. Kumbaga, long shot na, matagal-tagal na iaabangan natin. Ito mga lods, actually, kakalist lang naman niya 13 hours ago. So, nag-aantay tayo dito of course ng catalyst na tinatawag or something na magpapabago ng ihip ng hangin. So baka sakali, di ba? 13 hours ago na list, mamayang gabi baka sakali mag-gain siya ng traction pagka nagising na yung mga nasa US. Baka sakali siyang lumipad. So this is a good candidate for a meme coin somehow. Kasi ganda din naman ang market cap niya, wala pa siyang million. Pwede pa. Pwede natin i-consider. Boosted mga lods yung token. So hindi pa naman siya community takeover. When we say community takeover, community na yung pinaka may control sa project. Kumbaga, nilet go na siya ng developers. Pwede din yon mga lods. Makikita nyo siya dito sa ano na yan. And then, another thing na kailangan nating tignan ay ang holders, mga lods. Kita nyo yung holders, eto, yung makikita nyo top 1. Nakita nyo may liquidity pool na ganyan. Ibig sabihin, eto yung liquidity. So, normal lang yan na mataas ang holdings niya. And then, next thing nyo na titignan ay yung mga next na top holders. Eto, actually, safe choice to. 1.27% lang yung second biggest holder, mga lods. Yun lang yung holdings niya. Pag medyo tumaas yan, 10% ng buong supply, medyo tagilid tayo doon, mga lods. Kasi, of course, kung yung top holder may hawak siya 10% ng supply, ano pag naisipan niya na magbenta ng holdings niya 10%? Di bagsak na agad yun. Red flag yun. Candidate yun for a rug. So, eto, medyo safe to, 1.27%. Pero, again, mga lods, hindi pa ito assurance natin. Kasi possible, itong top 2 holder na to ay may multiple wallets dito sa project na to. So, possible din na, for example, kahit 1.27% lang yung hawak niya, controlled naman pala niya yung majority ng project ay ng wallet, nagsabay-sabay nagbenta, di ganun din, mga lods, di ba? So, that's the use of bubble maps. Ito yung isang project na pinopromote natin last time na close ngayon yung invitation kaya wala makasali. Pwede nyo i-click yan, mga lods, yung bubble map. So, ayan, makikita nyo, ito yung mismong project, di ba? Pag nag-click kayo dyan, makikita nyo, mga lods, kung yung activity, kung may mga connections ba, no? Wallets, for example, click natin to. So far, wala naman, wala tayong ma-detect na connections ng wallets. Pero again, sabi nga sa inyo, hindi pa rin ito 100% assurance, no? Na safe na siya. Kasi nga, pwede naman na gumawa siya ng wallet, tapos gumawa siya ng multiple wallets na walang transaction sa isa't isa, then hindi din natin madedetect. So, kumbaga, may limitations lang din talaga to. Kung medyo noob yung developer, mga lods, ng isang token, doon natin makikita na, for example, tamad siya, di ba? Tapos yung isang main wallet
niya, nag-send lang ng nag-send dito sa mga wallets na to. Makita nyo, meron siya mga line. So, connected siya to each other. So, hindi siya magandang sign, mga lods. So, ayan, wala namang connections, no, yung mga wallets. So, +1 lang din yun. And then, pwede natin gawin, top traders, mga lods. I-check lang din natin to. Eto, mga lods, makita natin dito yung transactions ng mga top holders, ng mga whales. So, eto, actually, kumita na to. Tingnan nyo naman, no. Pero I think developer na din to. PNL niya, mga lods, nag-sell na siya agad, oh. 1,000 US dollars yung kinita niya agad. So, for this one, bumili siya ng 5,700, kumita siya ng 6,256. So, sorry do sa aso ko kung narinig yung tumatahol, mga lods. Then, scroll down nyo lang din yan. For this wallet, bumili siya ng worth $1,273 ng Trump Fam. Nakapagbenta siya at 4,088. So, tingnan nyo naman yung kita nila, mga lods. Mga whales yan, of course. Meron na silang ibang sistema para bumili ng meme coin. So far, yun lang yung pwede natin i-check, mga lods. Pero, nasa sa inyo kasi yan. Actually, ang meme coin ay psychological trading, mga lods. So, more than dito sa mga sinabi ko sa inyo na metrics, mga lods. Ang number one na gagamitin kasi natin sa pagtitrade ng meme coin ay, of course, yung ating pakiramdam kung maganda ba yung project na sasalihan natin. For example, eto, alam natin na sobrang trending ngayon ng Trump Fam, di ba? So, ngayon, pwede nating tayaan yun. Trending ngayon to. Pwede nating salihan to kasi nga trending siya eh. Madaming sumasali dito. So, ganun, yun yung narrative niya. Election, inauguration ni Trump, tapos trending yung meme coin ni Trump. So, pwede nating tayaan din to. Kumbaga, meron siyang mas mataas ng konti probability na lilipad siya, mga lods. So, paano naman tayo bibili? Una, of course, kailangan yung kuhanin yung contract address ng token na to. Make sure na tama, mga lods, ano? Kasi anyone can make a meme coin. Kaya make sure na yung kinukuhang CA, mga lods, ay tama, ano? So, ngayon, mga lods, eto, bibigyan ko kayo ng example lang, ano, kung bibili tayo. For example, sige, tataya tayo para sa inyo. May mostra lang natin. So, kailangan nyo kuhanin yung contract address. Eto siya, mga lods, sa top corner, tabi nung pangalan, ticker. Kita nyo, address copy clipboard. So, nakita ko naman, na-inspect ko naman na somehow, may possibility na tumaas ito. Lagyan lang natin ng konting drawing, ano. So, eto yung pinaka-strong support niya. Pwede, mga lods, na ayan, naka-dip naman siya ngayon. So, somehow, pwedeng magandang entry na din to. So, one way para makapag-trade tayo is to get the contract address. Tapos, punta kayo dito sa wallet ninyo. Then, click swap, mga lods. So, ang swap natin, of course, Solana. So, Solana dapat nandito. And then, click nyo to. Pwede nyo dito i-paste, mga lods, yung contract address nung token. If in case lang na madedetect siya. So, tulad nito, no tokens found siya. So, lipat tayo sa Jupiter. Eto sa DEX. Tanyo, kung tumaya tayo dito, di kahit paano, meron tayong gain, di ba? Pero dahil nagde-demo tayo, hindi natin nahabol. So, ayan, connect lang yung wallet dito, mga lods. Okay? So, connect nyo dyan. Tapos, make sure Sol sa taas kasi we are selling Sol in exchange of the meme coin. So, pwede natin dito i-paste, mga lods. Ganun lang din. Ayan, lumitaw na, diba? So, SKJ Pump. Click nyo lang yan, mga lods. And then, input the amount kung magkano yung pwede ninyo. Ito, na-detect naman yung sol ko. Pwedeng 0.03, $7 or 0.04 na. Sige, gawin natin 0.04. Ito yung laman ng wallet ko, balance. Tapos, trade ko lang siya. Not verified. Okay lang yan. Normal lang yan sa mga meme coins na hindi verified. Meme coins nga, mga lods. Click nyo lang yung swap. Preparing for swap. I-approve nyo lang yung transaction sa wallets ninyo. Approve. Ayan, transaction confirmed. Ibig sabihin, meron na akong 13,879 Trump Fam coin. So, ayan, nakita nyo naman, mga lods. Lilitaw na din dito yan after a while, mga lods. After natin refresh siguro. So, minsan kasi, mga lods, nagbabag lang, etong wallets natin. Hindi agad siya lumilitaw. Pero, pumupunta na siya sa wallet natin. Or minsan, hindi din talaga siya nagpapakita agad. Pero, yung makikita nyo, bumawas na yung sol natin, wala na. Nandyan na yun, mga lods. Di lang natin makita. Sa ating mga wallets. So, pwede na nating i-check, mga lods, yung ating graph, no? Dito natin siya babantayan. Of course, nakapasok tayo, 648 market cap. Ang ginagawa ko, mga lods, naglalagay lang ako ng sign. For example, dyan. So, ito na yung mismong entry ko. Ito na yung inaabangan ko. So, from there, for example, tumaas na siya na ganyan. O, di alam ko na dito ako nag-entry. Parang mas madali siyang i-visualize na tumaas na siya. Nag-gain na ako kasi based do sa graph, as na siya do sa entry ko. So, ngayon, bumababa siya. Okay lang yan. Meme coin lang to, mga lods. Kaya chill lang tayo dito. Actually, yung 0.04 Solana ko na yun, kumbaga, inaano ko na siya. Ina-assume ko na siya na wala na. Kumbaga, sinugal ko lang talaga siya. And kung tataas siya, the goods. Kung hindi, okay lang din, mga lods. Kasi alam kong meme coin tong pinapasok natin. Take note of that, mga lods. Kasi yung iba sa inyo, tulad ng mga nag-grind, mga lods, sa ibang projects, konti lang yung tinaya, worth 50 pesos, 100 pesos. Masakit na para sa inyo. Well, hindi tayo pang ganito, I-assess din natin sarili natin kung may mindset ba tayo na kaya nating mawala yung tinaya natin dito sa meme coins. Lastly, mga lods, na itatackle ko sa inyo, mga lods, is
taking profit. Kasi isa yan sa pinakamahirap gawin. Madali lang tumaya mga lods, pero yung hirap sa pagtitake profit, yun ang number one kalaban natin. Kasi palaging may thinking tayo na baka tumaas pa yan, hold pa. Hanggang sa tumaas, meron na tayong profit, hindi tayo nag-take profit na lahat, bumagsak, nawala na yung profit natin mga lods. Ang number one tip ko lang naman dito mga lods is kapag ka nag 2 times na, for example, yung 0.04 ko na Solana ay naging 0.08 or 0.09 or 0.1 sabihin na natin, yung capital ko ay i-out ko na. So yung 0.04 i-out ko na yun plus profit mga lods. Ano? For example lang 500 pesos yung tinaya ko. Yung 500 pesos ko ay naging 1,000 pesos na. Ngayon, i-out ko na yung worth 750 pesos. Profit ko na yun. Magiging i-convert ko na siya sa Solana mga lods. Ang gagawin ko na lang din dito, swap lang mga lods. Sa swap ko lang yung, for example, eto ayan, for example, hindi natin pwede i-max kasi nga, for example lang worth 2,000 kasi half lang kunwari yung i-take profit ko or 2,500 para may konting profit, capital plus profit. So, yung half, ilalabas ko na, gagawin ko na siyang Solana mga lods para secured na yung profit ko plus profit yun. And then the rest na 2,500, for example lang ulitin ko lang, lilinawin ko lang. For example, itong token nito, nag-gain na ako ilalabas ko na yung half plus konting profit para yung the rest na maiiwan ay moonbag ko na matatawag. So, whatever happens dun sa token, lumipad man siya or bumagsak, meron na naka-secure ko na yung capital ko, nakakuha ko na yung profit ko, and then, meron pa ako naiwan na moonbag. So, kahit lumipad siya, pag lumipad siya mga lods, or tumaas siya ng talagang hanggang langit tumaas, wala akong regret mga lods na nag-take profit ako or nag-sell ako kasi merong naiwan. Meron pa akong pang security purposes na whatever happens nga, lumaki siya, meron pa rin akong pang profit, meron ako ulit ite-take profit. Or bumagsak man siya, okay lang kasi nakuha ko na yung capital ko plus may profit na ako. Ganyan mga lods nangyari dito sa mga tokens na to. Kung makikita nyo to, nakakuha ko yung capital ko, nakapag-take profit ako ng at least 50%, naiwan na lang to mga to. So, tingnan nyo naman, nawalan sila ng value, okay lang sa akin. Kasi nga, nakuha ko yung capital ko at nagka-profit ako. So, all goods, di ba? That's the safe way, siguro, na matatawag ko na pagtitake ng profit dito sa meme coins. And masisecure mo yung funds mo. So, tingnan nyo naman, out of that small fund na sinimulan ko before, actually, 0.03 lang ako tumaya dati, pa 0.03. Tapos, pagka nag-times 2, times 3, take profit kalahati, mag-iwan akong konti. Eto yun, tingnan nyo, sobrang dami na bigla ng meme coins ko out of that small amount. Kasi ganun yung ginagawa ko mga lods. And then yung Solana ko, na-take profit ko, nilalabas ko mga lods. Pero meron pa ako mga moonbugs na naiwan. Whatever happens to them, okay lang. For example, eto after 2 years or sa bull run, biglang lumipad, di ba? O meron pa akong 14,569 token na pwedeng asahan. For example, nagpiso isa nito, di goods, di ba? Meron akong 40,569 out of nowhere. Kahit kalimutan ko na yan. So that's it lang mga lods. Sana madami kayong natutunan. Ang haba na ng video natin. And so far mga lods, so far so good. Tingnan nyo naman, from my entry, tumaas na siya. Eto na siya ngayon. Pero maliit pa lang yan mga lods, no? Ako, pwede ko na siyang kalimutan kasi nga, for demo purposes lang naman to. Tumaya lang ako ng magkano para lang ma-demo ko sa inyo paano bumili ng meme coin. So yun lang. Sana may natutunan kayo. Please follow our TikTok account na ilalagay ko sa description box and subscribe na din kayo dito sa video natin. For your gas fee needs mga lods or even pang trade ng meme coin, pwede kayong bumili sa atin sa ating gas fee station. Lalagay ko yung link sa baba mga lods para anytime na kailanganin nyo ng gas fee or Solana, pwede kayong bumili sa atin for a minimal fee as compared sa bibili kayo sa mga central exchanges. Okay? So dito na lang tong video na to mga lods. Follow for more. Let's go.